Isang hamak na tagapag-alaga lamang siya na nanamantala sa aking pamilya. Ang bawat salita ni Rafael sa harap ng mga reporter ay parang mga saksak sa puso ko, habang hawak ko sa aking bulsa ang ultrasound na nagpapatunay na buntis ako sa aming kambal. Habang isinusuot niya ang singsing kay Bianca sa Marangyang Bulwagan, napagtanto kong ang 3 taon naming pagsasama bilang mag-asawa ay itinapon niya para sa pera at kapangyarihan. Nakatayo ako sa gilid ng Grand Ballroom ng Marangyang Hotel sa Makati. Suot ang aking pinakamagandang simpleng damit na binili ko sa ukay-ukay sa Tondo. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng maliit na piraso ng papel mula sa Philippine General Hospital. Kaninang hapon lang, nakanghiting ibinalita sa akin ng doktor na magiging ina na ako ng 2 sanggol. Sa kabila ng hirap ng buhay, sa kabila ng pag-aalaga sa aking may sakit na ina na si Elena, naramdaman ko ang walang kapantay na kaligayahan. Lalo na nang tumawag si Rafael kaninang umaga na may kasamang pangako na gigising sa aking pag-asa. Sinabi niya na sa gabi ng anibersaryo ng Sarmiento Land, ipakikilala niya ako sa buong mundo bilang kanyang asawa. 3 taon kaming nagtago sa dilim at sa wakas, ipinangako niyang ilalabas niya ako sa liwanag. Ngunit ang liwanag na sumalubong sa akin ay ang nakasisilaw na flash ng mga kamera na hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng dambuhalang kristal na chandelier, nakatayo si Rafael. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakaayos. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot. Sa kanyang tabi ay si Bianca, ang magandang anak ng isang sikat at makapangyarihang kongresista. Nakangiti si Doña Patricia, ang aking biyenan, habang itinutulak si Rafael na humarap sa mikropono. Sinubukan kong humakbang pasulong. Pilit na hinahanap ang mga mata ni Rafael. Ngunit nang magtagpo ang aming mga paningin, walang init sa kanyang mga mata. Lamig na tila yelo ang sumalubong sa akin. Humakbang siya palapit sa mikropono at binitawan ang mga salitang dumurog sa aking pagkatao. Itinatang-i niya ako. Itinatang-i niya ang aming kasal sa harap ng mga mamamahayag, sa harap ng buong alta sosyedad ng Manila. Narinig ko ang bulungan ng mga tao sa aking paligid. Ang mga mapanghusgang tingin ay tila mga palaso na bumaon sa aking balat. Ang aking hininga ay nagbago, laging mababaw at masakit. Ang aking puso ay tila pinipiga habang pinagmamasdan ko ang babaeng katabi niya na may tagumpay na ngiti sa mga labi. Hindi pa doon nagtapos ang aking kalbaryo. Mula sa likod ng Doña Patricia, lumabas ang isang pamilyar na muka, si Marites, ang aking ate sa ama, ang tanging kapamilya na aking pinagkatiwalaan at tinulungan sa kabila ng kanyang bisyo sa pagsusugal. Lumapit siya sa mikropono. Hawak ang isang peking dokumento ng kasal na may aking pangalan. Opo, totoo po ang sinasabi ni Doña Patricia. Kapatid ko si Liza, pero hindi ko matitiis ang ginagawa niyang panlilinlang, ang sabi ni Marites na may kasamang peking luha sa kanyang mga mata. Peke po ang kasulatan ng kasal nila ni Rafael. Gawa-gawa lang niya yon para makahutot ng pera sa mga Sarmiento. Binalot ng matinding ingay ang buong bulwagan. Ang aking sariling kapatid ay ibinenta ang aking danggal. Bigla kong naalala noong nakaraang linggo nang hiramin niya ang aking mga personal na dokumento, ang aking orihinal na birth certificate at mga ID, na ang dahilan ay gagamitin niya sa pag-apply ng trabaho. Ang lahat ng yon ay bahagi pala ng isang malaking patibong. Ipinagpalit niya ang kanyang sariling dugo para lamang sa perang pambayad sa kanyang utang sa sugal sa Tondo. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Hindi ko maaaring hayaan na ganito na lamang ang kahihinatnan ng aking buhay at ng aking mga anak sa sinapupunan. Gamit ang natitirang lakas, humakbang ako patungo sa entablado. Hinarangan ako ng 2 malalaking gwardya, ngunit hindi ako naging mahina. "Rafael!" ang sigaw ko,
Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong gulwagan na nagpatahimik sa mga bulungan. Tumingin ka sa akin, humarap ka sa Diyos at sabihin mong peke ang kasal natin. Rafael, may anak tayo! Sandaling natigilan ang buong paligid. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Doña Patricia. Tumingin ako kay Rafael, nagmamakaawa na makita ang kahit kaunting konsensya sa kanyang muka. Ngunit mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at mang muli niya itong buksan, ang kanyang desisyon ay naging pinal. Hinawakan niya ang kamay ni Bianca at tumalikod sa akin. Pinili niya ang kanyang korona kaysa sa kanyang pamilya. Alisin ang basurang yan dito bago pa mabulok ang selebrasyon natin. Ang malamig at may autoridad na utos ni Doña Patricia sa mga guwardiya. Hinawakan ng mga guwardiya ang aking magkabilang braso ng may kalupitan. Hinila nila ako palayo sa entablado. Dumaan sa gitna ng mga taong nakatingin sa akin na may halong dumi at awa. Sinubong kong kumalag, ngunit ang aking katawan ay masyadong mahina. Ang aking mga luha ay patuloy na umaagos. Hindi lamang dahil sa sakit ng aking puso, kundi dahil sa matinding pangamba para sa aking mga anak. Kinaladkad nila ako palabas ng marangyang glass door ng hotel. At nang marating namin ang labas, itinulak nila ako ng malakas. Bumagsak ako sa malamig at basang semento ng kalsada ng Makati. Kasabay ng aking pagbagsak ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan ng Manila na tila nakikiramay sa aking matinding pighati. Ang tubig ulan ay humalo sa aking mga luha habang nakahiga ako sa gilid ng daan. Biglang may matinding sakit na gumuhit sa aking puson. Napasigaw ako sa sakit habang ang aking dalawang kamay ay dinala ko sa aking tiyan. Ang sakit ay tila nagbabadya ng isang mas malaking panganib. Habang nakatingin ako sa malalaking ilaw ng hotel na unti-unting lumalabo dahil sa ulan, niyakap ko ang aking tiyan. Kahit anong mangyari, lalaban si nanay. Ang bulong ko sa aking sarili sa gitna ng dilim at lamig ng gabi. Hawak ang kanyang sumasakit na tiyan. Pilit na itinayo ni Liza ang kanyang sarili mula sa basang semento. Bawat hakbang patungo sa terminal ng jeep ay tila isang parusa. Ang lamig ng gabi at ang patuloy na pagbuhos ng ulan ay hindi sapat para pawiin ang nag-aapoy na galit at bighati sa kanyang dibdib. Sumakay siya ng jeep pabalik sa Tondo. Walang pakialam kung pinagtitinginan siya ng ibang pasahero dahil sa kanyang basang damit at umiiyak na mga mata. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak sa sinapupunan at ang kanyang may sakit na ina. Pagbaba niya sa madilim na eskinita ng Tondo, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng estero at basang basura. Nagmadali siyang naglakad patungo sa maliit nilang inuupahang bahay na gawa sa lumang kahoy at tagpitagping yero. Ngunit pagpasok niya sa pinto, lalo pang nadurog ang kanyang puso. Bukas ang maliit na cabinet. Nakakalat ang mga lumang damit sa sahig. Ang maliit na telebisyon at electric fan na pinag-ipunan niya ng ilang taon ay wala na. Pati ang natitirang pera na itinabi niya sa ilalim ng unan para sa gamot ng kanyang ina ay nawala. Agad niyang naisip si Marites. Ninakawan siya ng sarili niyang kapatid bago ito tuluyang lumipat sa panig ng mga Sarmiento. Liza? Anak, ikaw ba yan? Ang mahinang tinig ng kanyang ina na si Elena mula sa maliit na silid. Pinahid ni Liza ang kanyang mga luha at pinilit na pakalmahin ang kanyang boses bago pumasok sa silid. Nakahiga ang kanyang ina. May nakakabit na tubo ng oksihina sa ilong at halatang nahihirapan sa paghinga dahil sa lamig ng panahon. Opo, inay. Ako po ito. Lumapit si Liza at hinawakan ng malamig na kamay ng ina. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang anak at ang basang damit nito. Bakit ka basang-basa? At bakit namumula ang mga mata mo? Nasaan si Rafael? Hindi ba dapat ay kasama mo siya ngayon? Hindi napigilan ni Liza ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Yumakap siya sa payat na bisig ng kanyang ina, pilit na itinago ang katotohanan na siya ay buntis upang hindi na madagdagan ang stress nito. Inay,
Wala na po si Rafael. Pinagtaksilan niya ako. Itinatwa niya ako sa harap ng maraming tao. Wala na tayong maaasahan sa kanya. Haplos ng tuyong palad sa kanyang buhok ang naging tugon ng kanyang ina. Walang galit sa mukha ni Elena, kundi purong pagmamahal at pag-aalala. Huwag kang umiyak, aking anak. May awa ang Diyos. Kung tinalikuran ka ng mundong ito, tandaan mo na nandito pa si Inay. Mabubuhay tayo kahit dalawa lang tayo. Huwag mong isuko ang iyong danggal para sa mga taong walang puso. Dahil sa matinding pagod at sakit ng katawan, nakatulog si Liza sa tabi ng higaan ng kanyang ina habang hawak-hawak ang kamay nito. Ngunit ang kapayapaan ng gabi ay hindi tumagal. Nagising si Liza sa gitna ng gabi dahil sa matinding init at sa kakaibang amoy na pumasok sa kanyang ilong. Amoy ng nasusulog na kahoy at amoy ng gasolina. Agad siyang napabangon. Pagbukas niya ng pinto ng silid, sinalubong siya ng makapal na itim na usok na nagmumula sa kanilang maliit na sala. Ang apoy ay mabilis na gumagapang sa tuyong dingding na kahoy. "Inay, may sunog!" sigaw ni Liza habang umuubo dahil sa usok. Tumakbo siya patungo sa pangunahing pinto upang humingi ng tulong. Ngunit nang ipihit niya ang hawakan ng pinto, hindi ito bumukas. Sinubukan niyang itulak ng buong lakas, ngunit may kadena at kandado sa labas. Sila ay sadyang ikinandado upang mamatay sa loob. "Tulong! Saklolo! Tulong!" sumigaw si Liza habang hinahampas ang pinto. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng ulan at sa mabilis na paglagablab ng apoy. "Liza!" ang mahinang tawag ni Elena mula sa silid. Binalikan ni Liza ang kanyang ina. Ang usok sa silid ay lalo pang kumapal. Ang tangke ng oksihina na nakakabit kay Elena ay tila isang ticking bomb sa gitna ng sunog. Alam ni Liza na kapag naabot ng apoy ang tangke, sasabog ito. "Inay, kailangan nating lumabas! Hindi ko po kayo iiwan!" Pilit na binuhat ni Liza ang kanyang ina. Ngunit sa kanyang kalagayan, hindi niya kayang buhatin ang buong bigat nito ng mag-isa. Tumingin si Elena sa kanyang anak. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Liza. Ngunit nakita rin niya ang apoy na pumasok na sa silid at hinarangan ang daan patungo sa pinto. Mayroon na lamang isang maliit na bintana sa kusina na gawa sa lumang kahoy. Sapat lamang para sa isang tao ang makadaan. "Liza, pakinggan mo ako." Hawak na mahigpit ni Elena ang mukha ng kanyang anak. "Hindi ko na kaya. Masyadong mahina ang aking mga baga. Ngunit ikaw, may hinaharap ka pa. Mabuhay ka, aking anak." "Hindi, inay. Kung mamamatay po kayo, sasama ako." Umiiyak na sigaw ni Liza habang mahigpit na niyayakap ang ina. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ng kakaibang lakas si Elena. Itinulak niya si Liza patungo sa maliit na bintana ng kusina. "Mabuhay ka, Liza! Isipin mo ang iyong sarili. Huwag mo hayaang magtagumpay ang mga taong gumawa nito sa atin." Gamit ang kanyang buong lakas, binuhat ni Elena ang isang lumang silya at ipinatong ito sa ilalim ng bintana. Pinuhat ang nanghihinang katawan ni Liza at itinulak ito palabas. Eksakto nang makalabas ang kalahati ng katawan ni Liza sa bintana. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong kabahayan nang sumabog ang tangke ng oksihina sa silid. Ang lakas ng pagsabog ay nagtapon kay Liza palabas, dahilan upang bumagsak siya sa maputik na eskinita. "Inay!" ang huling sigaw ni Liza habang pinapanood ang kanilang maliit na bahay na tuluyang nilamon ng dambuhalang apoy. Ang bubong ay gumuho, kasabay ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal na ina sa loob ng naglalagablab na impyerno. Nakahiga si Liza sa putikan, umiiyak, sumisigaw, habang ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng magkagulo upang patayin ang apoy na mabilis na kumakalat sa iba pang mga bahay. Sinubukan niyang tumayo upang bumalik sa nasusunog na bahay, ngunit pinigilan siya ng ilang mga kapitbahay. "Wag na, Liza. Wala na tayong magagawa. Masyadong malakas ang apoy," sigaw ng isang kapitbahay.
Sa gitna ng kaguluhan, habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa kanyang mukha, may napansin si Liza sa dulo ng madilim na eskinita. Isang lalaking nakasuot ng itim na kapot, nakatayo sa ilalim ng post ng ilaw. Nang humarap ang lalaki sa direksyon ng sunog, natanggal ang takip ng kanyang kapot. Iyon ang personal na driver at pinagkakatiwala ang tauhan ni Doña Patricia. Isang malamig at may kasiyahang ngiti ang nakasulat sa mukha nito habang pinapanood ang nagaganap na trahedya bago ito mabilis na tumalikod at sumakay sa isang laghihintay na kotse. Napahawak si Liza sa kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. Nais silang burahin ni Doña Patricia sa mundo upang walang maging hadlang sa yaman at kapangyarihan ng pamilya Sarmiento. Tumingala si Liza sa langit habang ang abo ng nasulog na bahay ay sumasama sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Inay, ipinapangako ko sa iyo, mabubuhay ako. Mabubuhay ako para sa mga apo mo. At darating ang araw na babalik ako para singilin sila sa bawat patak ng dugo at air na kinuha nila sa atin. Nakarating si Liza sa Batangas na walang dala kundi ang basang damit sa kanyang katawan, ang natitirang kaunting bariya sa kanyang bulsa, at ang matinding pighati sa kanyang puso. Nagtungo siya sa liblib na barangay kung saan nakatayo ang luma at abandonadong bahay ng kanyang yumayong lola. Ang bahay ay gawa sa kawayan at nipa, puno ng alikabok at mga tuyong dahon, ngunit para kay Liza, ito ang naging tanging ligtas na kanlungan malayo sa mapanganib na kamain pamilya Sarmiento sa Manila. Dito niya hinarap ang pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay bilang isang nagdadalang tao. Upang mabuhay, nagtanim siya ng mga gulay sa bakuran at nakiusap sa mga kapitbahay na maglaba at maglinis ng kanilang mga bahay kapalit ng kaanting bigas at ulam. Sa kabila ng gutom at pagod, ang tanging nagbibigay ng lakas sa kanya ay ang maliliit na sipa sa loob ng kanyang tiyan. Pagkalipas ng ilang buwan, sa ilalim ng liwanag ng isang lampara sa maliit na klinika sa baryo, isinilang ni Liza ang kanyang 2 anghel sa tulong ng isang matandang komadrona. Kambal ang mga anak mo, Liza. 2 malulusog na lalaki. Nakanghiting sabi ng komadrona habang inilalagay ang 2 sanggol sa kanyang bisig. Nang mayakap ni Liza sina Nathan at Noah, sila napawi ang lahat ng sakit at dusa na kanyang pinagdaanan. Sila ang kanyang naging bagong mundo, ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling matatag at mabuhay sa kabila ng lahat ng kawalan ng katarungan. Ngunit hindi naging madali ang magpalaki ng kambal ng mag-isa. Upang madagdagan ang kanyang kita, tinanggap ni Liza ang trabaho bilang tagapag-alaga ni Tatay Jose, isang matandang mayaman sa baryo na paralyzed at iniwan na ng sarili niyang mga anak na nasa Manila. Ang mga anak ni Tatay Jose ay bihira pang tumawag at ang tanging inaasahan lamang ay ang mamatay ang matanda upang makuha ang kanyang ari-arian. Sa loob ng 2 taon, inalagaan ni Liza si Tatay Jose ng may tunay na pagmamahal at respeto na tila ba sarili niyang ama. Siya ang nagpapaligo, nagpapakain at nakikinig sa mga kwento nito sa tuwing nalulungkot ang matanda. Ang kambal na sina Nathan at Noah ay madalas ding sumasama kay Liza at nagbibigay ng saya kay Tatay Jose sa pamamagitan ng kanilang mga tawa at laro. Bago nalagutan ng hininga si Tatay Jose, hinawakan niya ang kamay ni Liza nang may matinding pasasalamat. Liza, napakabuti mong tao. Mas mabuti ka pa sa mga tunay kong anak na walang ibang hinangad kundi ang aking yaman. Ang maliit kong lupa at ang bahay na ito ay ipapamana ko sa iyo. Gamitin mo ito para sa kinabukasan ng iyong mga anak. Sa tulong ng pamanang yon, unti-unting binago ni Liza ang kanyang kapalaran. Lumipas ang 5 taon. Ang dating simpleng bahay ni Tatay Jose ay naging Bahay Kalinga, isang maliit ngunit maayos at sikat na nursing home sa Batangas para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya.
Kilala si Liza sa buong baryo bilang isang mapagmahal, matulungin at respetadong babae. Wala na ang mahina at umiiyak na Liza ng tondo. Ang nakatayo ngayon ay isang matatag na ina at tagapagtatag ng isang tahanan ng pag-asa. Ang kanyang kambal na sina Nathan at Noah ay 5 taong gulang na ngayon. Sila ay matatalino, malilikot at lubos na mapagmahal sa kanilang ina. Madalas silang kumututon sa pag-aalaga sa mga lolo at lola sa bahay Kalinga na nagdadala ng walang katapusang ligaya sa bawat sulok ng tahanan. Isang hapon, habang masayang naglalaro sina Nathan at Noah sa malawak na bakuran ng bahay Kalinga sa ilalim ng punong mangga, isang marang, yung itim na SUV na may plaka ng Manila ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Napatigil si Liza sa kanyang pagwawalis sa veranda. Ang kanyang puso ay biglang kumaba ng hindi pamilyar na kaba habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbaba ng bintana ng sasakyan. Ang pintuan ng sasakyan ay bumukas at isang middle-aged na babae na may marangyang pananamit ang bumaba. Bagamat formal ang kanyang ngiti, naramdaman ni Liza ang kakaibang lamig sa mga mata nito. Lumapit ang babae kay Liza at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Mrs. Santos. Nabalitaan ko ang magandang reputasyon ng iyong nursing home, Liza. Simula ng babae habang nakatingin sa paligid ng bahay Kalinga. Mayroon akong isang pasyente na nais kong ipagkatiwala sa iyo. Isa siyang matandang kamag-anak na dumanas ng malubhang stroke. Hindi siya nakakapagsalita at paralisado ang kalahati ng kanyang katawan. Binuksan ng mga tauhan ni Mrs. Santos ang pinto sa likod ng sasakyan at inilabas ang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Ang matanda ay mukhang mahina, maputla at nakatitig lamang sa kawalan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Liza ang isang bagay na hindi tugma sa kanyang panlabas na anyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at tila sumasamo ng tulong. Nais ko ng pribadong silid para sa kanya, pagpapatuloy ni Mrs. Santos habang naglalabas ng isang makapal na sobre ng pera. At nais ko rin ang ganap na kumpidensyal. Walang sinumang maaaring bumisita sa kanya maliban sa akin. Narito ang paunang bayad para sa 6 na buwan. Huwag kang mag-alala sa mga dokumento. Ako na ang bahala sa lahat, basta alagaan mo lang siya ng mabuti. Kahit may pag-aalinlangan, tinanggap ni Liza ang pasyente dahil ang misyon ng bahay Kalinga ay magbigay ng kalinga sa mga nangangailangan. Inilagay niya ang matanda sa isang tahimik na silid sa dulo ng pasilyo na nakaharap sa harden. Nang gabi ring iyon, nang umalis na si Mrs. Santos, si Liza mismo ang nag-asikat sa matanda upang bigyan ito ng malinis na damit at punasan ang katawan nito. Habang tinatanggal niya ang lumang polo ng matanda, may isang bagay na nalaglag mula sa bulsa nito, isang tilak na kwintas na may pendant na krus. Kinuha ni Liza ang kwintas. Nang iangat niya ito sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, nakita niya ang maliit na ukit sa likod ng krus. RS. Biglang tumigil ang mundo ni Liza. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang kaparehong kwintas na laging isinusuot ni Rafael noong magkasama pa sila. Sinabi sa kanya ni Rafael na ang kwintas na iyon ay pamana ng kanyang ama na may parehong inisyales. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang nagmamadaling pumunta sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang lumang kahon kung saan nakatago ang mga lumang pahayagan mula sa Manila 5 taon na ang nakararaan. Mga balita tungkol sa marang, yang kasal ni na Rafael at Bianca, at ang balita tungkol sa biglang pagkakasakit ng patriarch ng pamilya Sarmiento na si Don Roman Sarmiento, na ayon sa balita ay ipinadala sa ibang bansa para sa pribadong paggagamot. Ipinatong ni Liza ang larawan ni Don Roman sa pahayagan katabi ng muka ng matandang lalaki na natutulog sa silid. Kahit na ito ay mas payat, mas matanda, at may mga guhit ng dusa sa muka, walang duda. Ang misteryosong pasyente sa kanyang nursing home ay walang iba kundi si Don Roman Sarmiento, ang ama ng lalaking sumira sa kanyang buhay
at asawa ng dambuhalang pumatay sa kanyang ina. Isang matinding galit at pagnanis na maghiganti ang biglang bumangon sa dibdib ni Liza. Hawak niya ang ama ng kanyang kaaway. Maari niya itong pabayaan, maari niya itong iwanan upang magdusa bilang kabayaran sa lahat ng ginawa ng mga Sarmiento sa kanya. Ngunit nang bumalik siya sa silid at makita ang matanda na gising na pala at nakatitig sa kanya, nakita niya ang mga luha na dahan-dahang umaagos mula sa mga mata nito. Ang matanda ay walang kalaban-laban. Siya rin ay biktima ng kalupitan ng sarili niyang pamilya. Ang konsensya at professional na danggal ni Liza ay naging mas matimbang kaysa sa kanyang galit. Lumapit si Liza, kinuha ang baso ng tubig at dahan-dahang tinulungan ang matanda na uminom. "Huwag po kayong matakot. Ligtas po kayo rito," bulong niya. Biglang, gamit ang natitirang lakas sa kanyang nanginginig na kanang kamay, hinawakan ng mahigpit ni Don Roman ang pulso ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatingin sa pinto. Dahan-dahan gamit ang kanyang daliri, gumuhit siya ng mga letra sa palad ni Liza. T-A-K-A-S. Mula ng gabing, isulat ni Don Roman ang salitang takas sa kanyang palad. Nagbago ang diskarte ni Liza. Napagtanto niya na ang matanda ay sadyang pinapanatiling paralisado at tulala sa pamamagitan ng mga gamot na ibinigay ni Mrs. Santos. Lihim na itinapon ni Liza ang mga gamot na yon at pinalitan ng mga bitamina, masustansyang pagkain at natural na terapya upang linisin ang katawan ng matanda sa lason. Pagkalipas ng 3 linggo, unti-unting bumalik ang sigla sa mga mata ni Don Roman. Bagamat hirap pa ring igalaw ang kanyang katawan, nagsimula nang gumalik ang kanyang boses, bagamat medyo bulol pa ang pagbigkas. Isang hapon, habang nilalagyan ni Liza ng gamot ang braso ni Don Roman, napansin ng matanda ang malaking peklat ng sulog sa kanyang bisig, ang alaala ng gabing pumanaw ang kanyang ina sa tondo. Napatitig si Don Roman sa peklat, pagkatapos ay sa mukha ni Liza. Lumaki ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga labi. Liza? Mahina, ngunit malinaw na bigkas niya. Ikaw ang anak ni Elena. Nabitawan ni Liza ang hawak niyang bulak. Paano niyo po kilala ang aking ina? Yumuko si Don Roman, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Dahil ang pamilya ko, ang pamilya Sarmiento, ay may napakalaking utang na loob sa iyong ina. Isang utang na kailanman ay hindi namin nabayaran. Hininga ng malalim ang matanda at nagsimulang magkwento tungkol sa nakaraan na matagal nang itinago ni Doña Patricia. 30 taon na ang nakararaan bago naging 1 bilyong pisong korporasyon ang Sarmiento Land. Ito ay isang maliit at naghihingalong kumpanya na malapit ng mabangkarot. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, si Elena Manalang, na noon ay matalik na kaibigan ni Don Roman, ay nagsakripisyo. Ipinasangla ni Elena ang tanging lupang pamana ng kanyang pamilya sa Tondo upang ipahiram ang kapital kay Don Roman. Sa kasunduan ng dalawa, nangako si Don Roman na ibibigay kay Elena ang 30% ng mga orihinal na shares ng kumpanya kapag ito ay umunlad. At ipinangako rin nila na pag-iisahin ang kanilang mga anak na sina Rafael at Liza kapag dumating ang tamang panahon. Ngunit nang sumikat ang kumpanya, naging sakim si Patricia. Umiiyak na kwento ni Don Roman. Ayaw niyang ibigay ang shares sa isang mahirap na pamilya sa Tondo. Nang malaman niyang nagpakasal kayo ni Rafael sa lihim na paraan, nagwala siya. Pinilit niya si Rafael na iwan ka at pakasalan si Bianca upang makuha ang suporta ng kanyang amang kongresista para sa isang malaking proyekto. Nang harangan ko ang kanyang mga plano, unti-unti niya akong nilason, idineklarang baliw at itinago sa mundong ito. Nanlalamig ang buong katawan ni Liza sa kanyang mga narinig. Ang yaman na tinatamasa ngayon ng mga Sarmiento, ang yaman na ginamit nila para saktan at hamakin siya, ay galing pala sa pawis at sakripisyo ng kanyang ina. Ngunit may isa pa akong dapat sabihin sa iyo, Liza.
Hawak ni Don Roman ang kamay ni Liza nang may natitirang lakas. Ang kasal niyo ni Rafael, hindi kailanman na-annul ng legal. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Liza habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Gumawa ng peking dokumento si Patricia. Pinilit niya si Rafael na pumirma at binayaran niya ang isang korap na hukom upang palabasing annulled na ang kasal ninyo para maipakita sa pamilya ni Bianca. Ngunit sa opisyal na database ng gobyerno, sa PSA, ang kasal ninyo ni Rafael ay nananatiling aktibo at legal. Ikaw pa rin ang nag-iisang legal na asawa ni Rafael. Ang kasal nila ni Bianca ay walang bisa. Ito ay isang krimen ng bigamy. Tila may dambuhalang pasabog na sumabog sa isip ni Liza. Ibig sabihin, sa loob ng 5 taon, hindi siya isang hamak na kabit o dating asawa. Siya pa rin ang tunay na may-ari ng pangalang Sarmiento. At ang lahat ng mayroon si Bianca ngayon ay isang malaking kasinungalingan. Sa ilalim ng aking lumang wheelchair na dinala ni Mrs. Santos, bulong ni Don Roman habang itinuturo ang lumang wheelchair sa sulok ng silid. May isang nakatagong bulsa sa ilalim ng upuan. Doon ko itinago ang maliit na susi ng aking safe box sa isang bangko sa Manila. Sa loob ng safe box na iyon ay ang orihinal na share certificate sa pangalan ng iyong ina na si Elena at ang mga ebidensya ng pagpapakasabuatan ni Patricia sa pagpeke ng inyong annulment. Tumakbo si Liza sa wheelchair. Kinapkap ang ilalim ng leather na upuan at naramdaman ng isang maliit na matigas na bagay. Nang hilahin niya ito, lumabas ang isang maliit na gintong susi. Hawak ang susi, naramdaman ni Liza ang matinding tapang na bumangon sa kanyang pagkatao. Hawak na niya ang susi ng katarungan para sa kanyang ina at sa kanyang mga anak. Ngunit bago pa siya makapagsalita kay Don Roman, narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na pumasok sa bakuran. Dumating si Mrs. Santos, mas maaga sa kanyang naka-schedule na pagbisita upang suriin ang pasyente. Mabilis na itinago ni Liza ang maliit na gintong susi sa kanyang bulsa habang naririnig ang tunog ng mga yabag ng mamahaling takong ni Mrs. Santos na papalapit sa pintuan. Alam niya ang kapag nalaman ni Mrs. Santos na gising at nakakapagsalita na si Don Roman, malalagay sa panganibang buhay ng matanda at ng kanyang pamilya. Tulungan mo ako pakiusap. Mahinang bulong ni Don Roman na bakas ang takot sa kanyang mga mata. Huwag kayong mag-alala, Don Roman. Ligtas po kayo sa akin. Mabilis na tinawag ni Liza ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Maria. Lihim nilang inilipat si Don Roman sa isang maliit na silid-imbakan sa likod ng harden na ginawa nilang pansamantalang silid terapya na hindi madaling makita ng mga bisita. Pagpasok ni Mrs. Santos sa loob ng bahay kalinga, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok na tila ba may hinahanap na mali? Nasaan ang aking tiyuhin? Malamig na tanong ni Mrs. Santos habang nakataas ang isang kilay. Gusto ko siyang makita ngayon. Nasa likod po siya, natutulog pagkatapos ng kanyang terapya. Kalmadong sagot ni Liza, bagamat ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Ipinapaalala ko lang po na bawal siyang biglang gisingin dahil baka tumaas ang kanyang presyon. Gusto niyo po bang tingnan muna ang kanyang medical chart sa aking opisina? Habang kinakausap ni Liza si Mrs. Santos upang ilayo ang atensyon nito, lumakad ang huli patungo sa bintana na nakaharap sa hardin. Dun, nakita niya ang kambal na sina Nathan at Noah na masayang naghahabol sa isang pulang bula. Napatigil si Mrs. Santos. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mukha ni Nathan. Bilang matagal na kalihim ni Doña Patricia sa Manila, pamilyar siya sa mga lumang larawan ni Rafael noong bata pa ito na nakasabit sa mansyon ng mga Sarmiento. Si Nathan ay tila ba isang carbon copy ng bata pang Rafael. Lihim na inilabas ni Mrs. Santos ang kanyang telepo. Kinuha ang larawan ng kambal at agad itong isinend kay Doña Patricia na may mensaheng, "May nakita akong mga bata rito sa nursing home. Nakahawig ni Sir Rafael noong bata pa siya." Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang telepono ni Mrs. Santos.
Mula sa hallway, narinig ni Liza ang nanginginig at galit na boses ni Doña Patricia sa kabilang linya. Sino ang nagmamay-ari ng nursing home na yan? Alamin mo ngayon din. Sigaw ng matandang babae. Samantala sa Makati, si Rafael ay hindi rin mapakali. Sa nakalipas na 5 taon, bagamat kasal siya kay Bianca, nabubuhay siya sa lungkot at pangungulila kay Liza. Noong nakaraang araw, habang naghahanap ng mga dokumento sa opisina ng kanyang ina, may nakita siyang lihim na transaksyon ng pera. Buwan-buwan ay nagpapadala ang kanyang ina ng malaking halaga sa isang nursing home na nagngangalang Bahay Kalinga sa Batangas. Dahil sa hinala na may itinatakpong lihim ang kanyang ina tungkol sa kanyang nawawalang ama na si Don Roman, nagpasya si Rafael na iwanan ang Manila at magmaneho patungo sa Batangas upang hanapin ang katotohanan. Nang makaalis na si Mrs. Santos sa Bahay Kalinga, huminga ng malalim si Liza. Alam niyang nabulabog na ang pugad ng mga dambuhala at hindi na magtatagal ay matutuklasan na nila ang kanyang pagkakakilanlan. Nagmamadali siyang pumunta sa silid-imbakan sa likod upang ibalik si Don Roman sa kanyang silid. Ngunit bago pa niya magawa yon, narinig niya ang malakas na tulog ng preno ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Nang lumingon ito patungo sa direksyon ng Bahay Kalinga, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Liza. Si Rafael, si Noah, na 5 taong gulang pa lamang at walang alam sa panganib ng mundo, ay tumakbo palabas ng gate upang habulin ang kanyang gumugulong na pulang bula. Sa parehong sandali, mabilis na pumasok ang sasakyan ni Rafael sa kalsada ng Bahay Kalinga. Narinig ni Liza ang malakas at matining na tunog ng preno ng sasakyan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Noah!" Sigaw niya habang tumatakbo palabas ng veranda ng may matinding kaba. Huminto ang sasakyan ni Rafael, ilang pulgada lamang ang layo mula sa natatakot na si Noah. Agad na binuksan ni Rafael ang pinto ng kanyang sasakyan at bumaba. Ang kanyang mukha ay putla dahil sa takot na baka may nabangga siya. Lumuhod siya sa harap ng bata upang suriin ito. "Bata, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Rafael habang hinahawakan ang mga balikat ni Noah. Ngunit nang tumingala si Noah at tumitig sa kanya, natigilan si Rafael. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng muka, ang buhok, ito ay tila ba nakatingin siya sa isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. Ang bawat linya sa mukha ng bata ay sumasalamin sa kanyang sariling dugo. Bago pa man makapagsalita si Rafael, dumating si Liza. Mabilis niyang hinila si Noah palayo kay Rafael at mahigpit na niyakap ang kanyang anak sa kanyang dibdib. "Noah, sabi ko sa iyo huwag kang lalabas ng gate ng walang kasama." Galit at umiiyak na pangaral ni Liza sa kanyang anak habang sinisigurong walang galos ang bata. "Liza?" Ang nanginginig na tinig ng isang lalaki ay bumasag sa hangin. Dahan-dahang tumingala si Liza. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot para sa kanyang anak ay biglang napuno ng matinding lamig at puot nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Nakatayo si Rafael sa kanyang harap, nakatitig sa kanya na tila ba nakakita ng isang multo. "Liza, buhay ka! Buhay ka nga!" Bulong ni Rafael habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya sa sinabi ng kanyang ina na namatay si Liza sa sunog sa Tondo. "Liza, patawarin mo ako. Akala ko." Lalapit sana si Rafael upang hawakan ang braso ni Liza. Ngunit mabilis na humakbang paatras si Liza. Sa kanyang paggalaw, medyo naitaas ang manggas ng kanyang blusa na naglantad sa dambuhalang peklat ng sunog sa kanyang bisig. Napatitig si Rafael sa peklat. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding pagsisisi. "Ang iyong braso. Liza, ano ang nangyari sa iyo?" "Huwag mo akong hawakan, Rafael. At huwag kang lalapit sa anak ko.
Matalim ang bawat salita ni Liza habang karga-karga si Noah patungo sa loob ng bahay Kalinga. Sumunod si Rafael sa loob ng gate. Anak ko? Ibig mong sabihin, siya ang anak natin? Bago pa makasagot si Liza, tumakbo palabas ng bahay si Nathan nang marinig ang ingay. Nanay, ano pong nangyari? Tanong ng isa pang bata na may kaparehong-kaparehong muka ni Noah. Napatigil si Rafael sa gitna ng bakuran. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat sa dalawang bata. Kambal? Meron tayong kambal, Liza. Sila ang mga anak ko. Humarap si Liza kay Rafael, nakatayo sa harap ng kanyang dalawang anak tulad ng isang leon na handang pumatay para sa kanyang mga sanggol. Hindi mo sila anak, Rafael. Wala silang ama. Ang kanilang ama ay namatay na noong gabing itinanggi niya kami sa harap ng mga reporter sa Makati. At noong gabing sunugin ng iyong ina ang aming bahay sa Tondo upang patayin kami. Nang hina ang mga tuhod ni Rafael sa kanyang narinig. Ano? Sunugin? Liza, hindi ko alam. Sumpain man ako ng langit, wala akong alam sa sunog. Nung gabing yon, dinala ako ni Mama sa ospital dahil inatek ako sa puso sa matinding stress. Kinumpis ka nila ang aking telepono at pinagbawalang lumabas. Sinabi sa akin ni Mama na binigyan kanya ng pera at kusang loob kang umalis ng Manila upang magsimula ng bagong buhay. At naniwala ka naman, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liza. Napakadali mong maniwala sa mga kasinungalingan ng iyong ina, Rafael, dahil iyon ang mas madaling landas para sa iyo. Ang katotohanan ay naging hiram ka sa kapangyarihan at yaman, habang ang aking ina ay naging abo sa loob ng nasunog naming bahay. Patawarin mo ako, Liza. Patawarin mo ako. Humahagulgol na si Rafael habang unti-unting lumuluhod sa semento sa harap ni Liza. Gusto kong bumawi. Gagawin ko ang lahat para sa inyo ng mga anak ko. Handa akong iwanan ng lahat ng mayroon ako sa Manila. Huli na ang lahat, Rafael. Ang bawat patak ng aking luha ay natuyo na sa nakalipas na 5 taon. Walang espasyo para sa iyo sa buhay namin. Umalis ka rito bago ko tawagin ang mga barangay tanod upang kaladkarin ka palabas. Galit na utos ni Liza. Tinawag ni Liza si Maria upang dalhin ang kambal sa loob ng bahay. Pumasok siya at isinarado ang pinto. Iniwan si Rafael na nakaluhod sa gitna ng bakuran. Ilang minuto ang lumipas. Nagsimulang pumatak ang malakas na ulan ng Batangas. Ngunit si Rafael ay nanatiling nakaluhod sa labas ng nakasarang pinto ng bahay Kalinga. Ang kanyang mga luha ay sumama sa agos ng ulan, habang ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi at pagdurusa. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakatingin si Liza sa lalaking nakaluhod sa ilalim ng ulan. Ang kanyang puso ay sumasakit pa rin. Ngunit ang alaala ng kanyang nasunog na ina at ang kaligtasan ng kanyang mga anak ang nagpatigas sa kanyang desisyon. Hindi niya hahayaang sirain muli ng mga Sarmiento ang kanyang buhay. Matapos ang gabi ng paghaharap kay Rafael, hindi pinayagan ni Liza ang kanyang sarili na lamunin ng takot o emosyon. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talino upang maghanda sa isang malaking laban. Sa tulong ng mga impormasyong ibinigay ni Don Roman, nagtungo si Liza sa Manila upang makipagkita kay Ate Ramirez, isang respetado at tapat na abogado na matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya Sarmiento bago pa ito kontrole ni Doña Patricia. Sa opisina ng abogado sa Makati, nakaupo si Liza na may hawak na tasa ng kape. Suot niya ang isang eleganteng blusa na nagpapakita ng kanyang propesyonal na imahe bilang tagapagtatag ng bahay Kalinga. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Liza, may maganda akong balita para sa iyo. Simula ni Ate Ramirez habang ipinapakita ang opisyal na sertipiko mula sa Philippine Statistics Authority, PSA. Tama ang sinabi ni Don Roman, walang bisa ang inyong annulment. Ang lokal na desisyon na ipinagmalaki ni Doña Patricia 5 taon na ang nakararaan ay wad. Ibig sabihin, sa mata ng batas, ikaw pa rin ang nag-iisang legal na asawa ni Rafael Sarmiento.
Ang kasal ni Rafael kay Bianca ay walang bisa at maaari nating kasuhan si Doña Patricia ng falsification of public documents at bigamy. Huminga ng malalim si Liza. Naramdaman ang bigat ng katarungan na sa wakas ay panig na sa kanya. Gusto ko ring bawiin ang 30% ng mga shares ng aking ina, attorney. Narito ang gintong susi na ibinigay sa akin ni Don Roman upang buksan ang kanyang safe box. Ako na ang bahala sa pagkuha ng mga dokumento sa bangko, Liza. May sapat tayong sandata upang pabagsakin ang imperyo ng mga Sarmiento. Sagot ng abogado ng may kumpiyansa. Samantala, sa mansyon ng pamilya Sarmiento sa Makati, isang malaking gulo ang nagaganap. Kararating pa lamang ni Rafael mula sa Batangas at agad niyan hinarap ang kanyang ina at si Bianca sa sala. Alam ko na ang lahat, ma, sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Buhay si Liza at meron akong 2 anak sa kanya na itinago ninyo sa akin. Alam ko na rin ang ginawa ninyo kay Papa. Napatayo si Bianca sa gulat, habang si Doña Patricia ay nanatiling nakaupo, bagamat bakas ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Rafael, huwag kang magpapadala sa emosyon sa isang hamak na katulong na yon. Galit na sagot ni Doña Patricia. Ginawa ko lang ang lahat para sa kumpanya natin. Hindi na ako magiging sunod-sunuran sa inyo, ma. Ihagis ni Rafael ang kanyang susi ng kumpanya at ang kanyang singsing sa lamesa. Iiwan ko ang kumpanya. Iiwan ko ang lahat. Tatayo ako sa panig ng aking tunay na asawa at aking mga anak. Tumalikod si Rafael at naglakad palabas ng mansyon. Binaliwala ang mga sigaw at pag-iyak ni Bianca. Nang makaalis si Rafael, nang inginig sa galit si Doña Patricia. Lumingon siya sa kanyang kalihim na si Mrs. Santos. Hindi natin maaaring hayaan na sirain ng katulong na yan ang lahat ng pinaghirapan natin. Gumawa ka ng paraan. Tapusin mo ang sinimulan natin 5 taon na ang nakararaan. Sa kabilang banda, habang pabalik si Liza sa Batangas mula sa Manila, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, narinig niya ang pamilyar at umiiyak na boses ng kanyang kapatid na si Marites. Liza, patawarin mo ako, pakiusap, hagulgol ni Marites sa kabilang linya. Kailangan nating magkita, nanghanganib ang buhay mo at ng mga bata. Alam na ni Doña Patricia na buhay ka at balak kanyang ipapatay. Kahit may pagdududa, pumayag si Liza na makipagkita kay Marites sa isang tahimik at ligtas na simbahan sa Baclaran. Nang magkita ang magkapatid, halos hindi makilala ni Liza si Marites. Ang kanyang ate ay mukhang payat, marumi, at puno ng takot ang mga mata, ang resulta ng kanyang buhay sa pagtakbo mula sa mga nagpautang sa sugal at sa sarili niyang konsensya. Lumuhod si Marites sa harap ni Liza, umiiyak at humihingi ng tawad. Naging sakim ako, Liza. Ibinenta ko ang mga dokumento mo noon kay Doña Patricia para sa pera. Pero hindi ko kaya makitang saktan kayo ulit ng halimaw na iyon, lalo na ang mga pamangkin ko. Inabot ni Marites kay Liza ang isang brown envelope at isang USB drive. Ano ito? Tanong ni Liza. Iyan ang orihinal na kontrata ng kasal ninyo ni Rafael, paliwanag ni Marites. Nung ibinenta ko ang mga papel mo kay Doña Patricia, photocopy lang ang ibinigay ko sa kanya at sinabi kong iyon lang ang mayroon ako. Ang orihinal ay itinago ko sa ilalim ng estatwa ng Santo Niño sa lumang bahay natin bago ito masunog. At ang USB na yan, naglalaman ng recording ng tawag ni Doña Patricia sa akin nung gabing ipinasunog niya ang bahay natin. Nakasave dyan ang boses niya habang inuutusan akong siguraduhing hindi kayo makakalabas ng ina mo sa bahay. Niyakap ni Liza ang envelope at ang USB nang may kasamang luha. Mayroon na siyang kumpletong ebidensya upang ipadala si Doña Patricia sa bilangguan. Ngunit bago pa man siya makasagot kay Marites, tumunog ang telepono ni Liza. Ito ay mula kay Maria, ang assistant sa bahay Kalinga. Nang sagutin ni Liza ang tawag,
Sinalubong siya ng hysterical na pag-iyak ni Maria. Ate Liza, tulong po! May mga armadong lalaki na pumasok sa bahay Kalinga. Kinuha po nila si Nathan. Kinuha po nila ang anak mo. Methodist. Nabitawan ni Lisa ang kanyang telepono. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang segundo. Si Nathan, ang kanyang munting anghel, ay kinuha ng mga walang pusong kriminal. Ngunit sa kabila ng matinding takot na dumaloy sa kanyang mga ugat, pinilit ni Lisa na maging matatag. Hindi siya maaaring maging mahina ngayon. Kailangan siya ng kanyang anak. Lisa, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Marites nang makita ang pamumutla ng kanyang kapatid. Kinuha nila si Nathan. Nanginginig ang boses ni Liza, ngunit may kasamang matinding galit. Si Bianca, alam kong siya ang may gawa nito. Mabilis na bumalik si Liza sa Batangas. Pagdating niya sa bahay Kalinga, sinalubong siya ng umiiyak na si Maria at ang natatakot na si Noah. Nayakap ng mahigpit ni Liza si Noah. Pilit na pinapakalma ang bata habang ang kanyang sariling puso ay tila sasabog na sa kaba. Eksakto alas 6 ng gabi, tumunog ang telepono ni Liza mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito agad. Liza, kamusta ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay? Ang boses ni Bianca sa kabilang linya ay puno ng baliw na tawa at panginginig. Akala mo ba ay madali mo kaming matatalo? Hawak ko ang munti mong basura. Bianca! Huwag mong sasaktan ang anak ko. Ako ang harapin mo. Sigaw ni Liza habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Haharapin naman kita, Liza. Pero sa aking mga kondisyon, malamig na sabi ni Bianca. Alam ko na hawak mo ang gintong susi ng safe box ni Don Roman na naglalaman ng mga shares ng kumpanya. Dalhin mo ang susing yon at ang lahat ng ebidensya na hawak mo sa abandonadong construction site ng Sarmiento Land sa Manila Bay mamayang alas 11 ng gabi. Mag-isa ka lang napupunta. Kapag nakita kong may kasama kang pulis o kapag hindi ka dumating, ihuhulog ko ang anak mo sa madilim na dagat ng Manila Bay. Bago pa man makasagot si Liza, pinatay na ni Bianca ang tawag. Alam ni Liza na wala siyang sapat na oras upang mag-aksaya. Tinawagan niya si Rafael. Sa kabila ng galit niya rito, si Rafael ang ama ni Nathan at mayroon itong mga koneksyon at resources sa Manila na maaari niyang magamit. Nang malaman ni Rafael ang nangyari, halos magwala ito sa galit at pag-aalala. Liza, makinig ka sa akin. Huwag kang magpanik. Naka-installment ang GPS tracker sa lahat ng sasakyang nakapangalan sa kumpanya na ginagamit ni Bianca at ng aking ina. Ititrace ko ang lokasyon nila ngayon din. Magkita tayo malapit sa construction site sa Manila Bay. Ngunit, huwag kang papasok sa loob ng mag-isa. Hindi ako maaaring maghintay, Rafael. Buhay ng anak ko ang nakataya. Sigaw ni Liza. Naintindihan ko, Liza. Ngunit pakiusap. Magtulungan tayo ngayon para mailigtas ang anak natin. Sumamo si Rafael. Bago umalis patungong Manila, naghanda si Liza. Naglagay siya ng isang peking susi at ilang mga walang kwentang papel sa loob ng isang metal na kahon upang magsilbing pain. Iniwan niya si Noah sa pangangalaga ni Marites sa isang ligtas na hotel malapit sa baybayin upang masiguro na hindi madadamay ang isa pa niyang anak. Mag-ingat ka, Liza. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Nandito lang ako para protektahan si Noah. Umiiyak na pakiusap ni Marites habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Alas 11 ng gabi. Ang construction site ng Sarmiento Land sa Manila Bay ay isang dambuhalang skeleton ng gusali na hindi natapos dahil sa mga issue sa lupa. Ang lugar ay madilim, tahimik at sinalubong si Liza ng napakalakas at malamig na hangin na nagmumula sa dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay nagbibigay ng mas nakakatakot na atmosfera. Hawak ang metal na kahon, dahan-dahang pumasok si Liza sa loob ng madilim na istruktura ng gusali. Ang tanging liwanag na meron ay ang kanyang maliit na flashlight. Bianca! Nandito na ako! Ilabas mo ang anak ko! Sigaw ni Liza,
Ang kanyang boses ay umalingaw, naw sa mga pader na semento. Isang malakas na ilaw ng flashlight ang biglang tumama sa mukha ni Liza mula sa ikalawang palapag ng gusali. Napakasipag mong ina, Liza! Ang boses ni Bianca ay umalingaw, naw mula sa itaas. Nang iangat ni Liza ang kanyang flashlight upang tingnan ang direksyon ng boses, halos mabitawan niya ang kanyang hawak. Si Bianca ay nakatayo malapit sa gilid ng palapag na walang harang. Sa kanyang tabi ay isang malaking lalaki na may hawak na tali. At sa dulo ng taling yon na nakabitin sa ere sa labas ng gusali, sa itaas ng madilim at malalim na dagat ay si Nathan. Ang bata ay nakatali ang mga kamay at bibig, umiiyak ng walang tunog habang nanginginig sa lamig ng hangin. Ang hangin mula sa Manila Bay ay lalong lumakas, nagdadala ng amoy ng asin at kalawang sa loob ng abandonadong gusali. Habang nakatingin si Liza kay Nathan na nakabitin sa air, naramdaman niya ang matinding pagnanais na pumatay upang protektahan ang kanyang anak. Ngunit alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang talino. "Bianca, kunin mo na ang lahat!" Sigaw ni Liza habang itinataas ang hawak niyang metal na kahon. "Narito ang susi ng safe box. Narito ang lahat ng shares ng Sarmiento Land. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko." "Ihagis mo rito ang kahon, Liza. Na yon din!" Galit na utos ni Bianca, habang nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na flashlight. "Iakyat mo muna si Nathan!" Matatag na sagot ni Liza, pilit na pinatitigas ang kanyang boses sa kabila ng takot. "Paano ko masisigurong ibibigay mo sa akin ang anak ko kapag nakuha mo na ang kahon? Iakyat mo siya at ibibigay ko sa iyo ang yaman na hinahangad mo." Nag-alinlangan si Bianca. Lumingon siya sa kanyang kasamang lalaki at sumenyas na iakyat si Nathan. Dahan-dahang hinila ng lalaki ang tali at nang marating ng katawan ni Nathan ang semento ng ikalawang palapag, mabilis na tumakbo ang bata patungo sa gilid, umiiyak at tinatawag si Liza. "Nanay! Nanay!" "Nathan, huwag kang malikot anak, nandito si nanay!" Sigaw ni Liza habang umaagos ang kanyang mga luha. Eksaktong sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa madilim na hagdanan ng gusali. "Bianca, tama na ito!" Mula sa dilim, lumabas si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pawis, habang ang kanyang mga kamay ay nakataas upang ipakita na wala siyang armas. "Rafael?" Nanlaki ang mga mata ni Bianca sa gulat at galit. "Akala mo ba ay matatakot mo ako? Pinili mo ang katulong na yan kaysa sa akin. Sinira mo ang buhay natin para sa mga basurang ito." "Walang sinirang buhay si Liza, Bianca. Ang katakawan ninyo sa yaman ang sumira sa inyo." Sagot ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit upang ilayo ang atensyon ni Bianca kay Nathan. Biglang, ang buong paligid ng construction site ay napuno ng asul at pulang liwanag. Ang tunog ng mga sirena ng pulisa ay umalingaw-ngaw sa buong Manila Bay. Pinaligiran ng mga pulis ang gusali. Ang GPS tracker sa sasakyan ni Bianca na ginamit ni Rafael upang gabayan ng mga pulis ay nagtagumpay. Sa ibaba, dinala ng mga pulis si Doña Patricia na nakapuseas na matapos itong mahuli na naghihintay sa loob ng kanyang kotse malapit sa site upang subaybayan ang pagkuha ng mga dokumento. Nang makita ni Bianca ang mga liwanag ng pulis, siya tuluyan na siyang nawala ng sariling bait. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kabaliwan at desperasyon. Hindi ako papayag na matalo. Kung wala akong makukuha, walang sinumang mananalo sa gabing ito." Mabilis na naglabas si Bianca ng isang matalim na kutsil o mula sa kanyang bulsa at mabilis na sumugod pababa patungo kay Liza na nakatayo malapit sa hagdan. Ang kanyang muka ay puno ng pagnanais na pumatay. "Mamatay ka, Liza!" Nanlaki ang mga mata ni Liza. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na siya nakagalaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handang tanggapin ang talim ng kutsilyo. Ngunit bago pa man maabot ng kutsilyo si Liza,
Isang malakas na katawan ang humarang sa kanyang harap. Isang matunog na saksak ang bumasag sa ingay ng hangin. Idinilat ni Liza ang kanyang mga mata at sinalubong siya ng isang nakakahindik-hindik na tanawin. Si Rafael ay nakatayo sa kanyang harap. Hawak ang magkabilang balikat ni Bianca habang ang kutsilyo ay nakabaon ng malalim sa kanyang dibdib. Ang puting polo ni Rafael ay mabilis na napuno ng pulang dugo. Rafael? Bulong ni Bianca habang unti-unting nabibitawan ang hawak na kutsilyo. Parang nagising siya mula sa isang masamang panaginip nang makita ang asawa na duguang nakatayo sa kanyang harap. Mabilis na sumugod ang mga pulis at pinadapa si Bianca sa semento upang puseasan ito. Ang lalaki na kasabwat niya ay mabilis ding nahuli habang sinusubok ang tumakas. Nanghina ang mga tuhod ni Rafael at dahan-dahan siyang bumagsak sa semento. Mabilis na lumapit si Liza at sinalo ang kanyang ulo bago ito tumama sa sahig. Nilagay ni Liza ang kanyang kamay sa dibdib ni Rafael, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang kanyang scarf. Rafael! Bakit mo ginawa yon? Rafael! Manatili kang gising! Umiiyak na sigaw ni Liza habang ang kanyang mga kamay ay napuno ng dugo ng lalaking minsan niyang minahal at kinamuhian. Liza? Mahina ang boses ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng liwanag. Sa wakas, nagawa ko ring protektahan kayo ng mga anak natin. Patawarin mo ako. Sa sandaling yon, dumating si Marites kasama ang mga pulis, bit-bit ang nakaligtas na si Noah. Patakbong lumapit sina Nathan at Noah kay Liza, niyakap ang kanilang ina habang natatakot na nakatingin sa duguang si Rafael. Inakyat din ng mga pulis si Doña Patricia sa ikalawang palapag upang iharap sa krimen. Kahit nakapuseas, sumisigaw pa rin ang matandang babae. Wala kayong ebidensya laban sa akin! Hindi ninyo ako maaaring ipakulong! Humakbang pasulong si Marites. Hawak ang brown envelope at ang USB drive. Mayroon, Patricia. Narito ang orihinal na kasulatan ng kasal ni Liza at Rafael na hindi mo kailanman nakuha. At narito ang recording ng boses mo nang utusan mo akong ipasunog ang bahay ni Liza sa Tondo upang patayin sila ng kanyang ina. Bulok ka na sa kulungan, Patricia. Nang makita ni Doña Patricia ang USB at ang envelope, napaatras siya sa gulat at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang imperyo, ang kanyang yaman, at ang kanyang kalayaan ay nagtapos na sa gabing yon sa baybayin ng Manila Bay. Lumapit ang mga paramedic at mabilis na binuhat si Rafael patungo sa stretcher. Bago siya tuluyang mawala ng malay, tumingin si Rafael sa kambal na sina Nathan at Noah na hawak-hawak ang kamay ni Liza. Mga anak, patawarin ninyo si Papa. Bulong niya bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. Pinanood ni Liza ang pag-alis ng ambulansya na nagdadala kay Rafael habang yakap-yakap ang kanyang dalawang anak sa ilalim ng ulan ng Manila. Ang gabi ng paghuhukong ay natapos na, ang mga halimaw ay natalo na, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling puno ng halo-halong emosyon. Ginaw, relief, at isang hindi maipaliwanag na lungkot para sa lalaking nag-alay ng kanyang buhay para sa kanila. 3 buwan matapos ang madugong gabi sa Manila Bay, ang bulwagan ng korte sa Manila ay napuno ng katahimikan habang binabasa ng hukom ang huling desisyon. Nakaupo si Liza sa tabi ng kanyang abogado habang sina Nathan at Noah ay ligtas na binabantayan ni Maria sa labas. Sa kabilang panig, nakatayo si Doña Patricia at si Bianca, parehong nakasuot ng orange na damit bilanggo. Wala na ang karangyaan at kayabangan na dati nilang tinatamasa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng batas at sa tulong ng mga matitibay na ebidensyang iniharap, binasa ng hukom ang hatol. Si Doña Patricia Sarmiento ay napatunay ang nagkasala ng sadyang pagpatay sa pamamagitan ng arson at pagpapakidnap sa isang menor de edad. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo o reclusion perpetua nang walang posibilidad ng parol.
Si Bianca naman ay hinatulan ng 20 taong pagkabilanggo para sa tangkang pagpatay at pakikipagsabwatan sa pagdukot. Habang kinakaladkad ng mga gwardiya si Doña Patricia, palabas nanginginig ang kanyang katawan sa galit at takot. Tumitig siya kay Liza na may kasamang huling sumpa, ngunit binaliwala ito ni Liza. Ang babaeng dati niyang minaliit at tinawag na basura ay siya palang tatapos sa kanyang kasamaan. Pagkatapos ng pagbasa ng hatol, pinayagan ng korte si Liza na bisitahin si Marites sa loob ng holding cell. Dahil sa kanyang pagtulong bilang testigo ng gobyerno at sa pagsuko ng mahahalagang ebidensya, si Marites ay binigyan ng mas mababang parusa na 3 taong pagkabilanggo. Nang makita ni Marites si Liza, lumapit siya sa rehas at umiiyak na hinawakan ng kamay ng kapatid. Liza, salamat. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng ginawa ko, binigyan mo pa rin ako ng pagkakataong magbago. Niyakap ni Liza si Marites sa pamamagitan ng mga rehas. Magpakatanda ka dyan, ate. Hihintayin ka namin ng mga pamangkin mo paglabas mo. Ang mahalaga, malinis na ang konsensya mo. Sa sumunod na linggo, si Rafael, naganap ng gumaling mula sa kanyang malubhang sugat sa dibdib, ay nagdaos ng isang pampublikong press conference sa Manila. Sa harap ng mga kamera at mamamahayag, ipinagtapat niya ang kanyang mga nakaraang pagkakamali at ang kaduwagan na kanyang nagawa 5 taon na ang nakararaan. Ang tanging kasalanan ni Liza Manalang ay ang mahalin ang isang tulad ko, pahayag ni Rafael habang nakatingin sa kamera ng may katapatan. Ako ang nagkasala sa kanya, sa kanyang ina at sa aming mga anak. At ngayon nais kong ibalik ang buong danggal na kinuha ng aking pamilya sa kanya. Sa parehong araw, formal na nilagdaan ni Rafael ang mga dokumento na naglilipat ng 30% ng orihinal na shares ng Sarmiento Land sa pangalan ni Liza, ayon na rin sa huling diwa ng kanyang ama na si Don Roman, na ngayon ay masayang nagpapagaling sa Batangas. Tumanggi si Rafael na kumuha ng kahit anong yaman mula sa kumpanya at opisyal na nagbitiw bilang CEO upang magsimula ng bagong buhay. Matapos ang lahat ng gulo sa Manila, nagtungo si Liza sa sementeryo ng Tondo upang bisitahin ang puntod ng kanyang ina na si Elena. Dala niya ang isang bungkos ng mababangong sampagita at ang kopya ng opisyal na desisyon ng korte. Inilapap ni Liza ang mga bulaklak sa ibabaw ng nicho. Inay, malinis na po ang pangalan natin. Nakakulong na po ang mga taong kumuha ng buhay ninyo. At ang yaman na pinaghirapan ninyo ay nasa amin na ng mga apo mo. Wala nang titingin sa atin ng mababa, inay. Malaya na po tayo. Pagkatapos magdasal, naglakad si Liza patungo sa pampang ng Manila Bay. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang lumang peking singsing ng kasal na ibinigay sa kanya ni Rafael 5 taon na ang nakararaan. Ang singsing na naging simbolo ng kanyang dusa at lihim na pagsasama. Tumingin siya sa malawak na dagat, huminga ng malalim, at inihagis ang singsing sa gitna ng mga alon. Hinayaan niyang lamunin ng dagat ang huling alaala ng kanyang sakit. Ang kanyang pinanatili lamang ay ang tunay na singsing ng pamilya na ibinigay sa kanya ni Don Roman bilang simbolo ng tunay na katarungan at pagkakaisa. Pagbalik ni Liza sa Batangas, sinalubong siya ng tahimik at payapang hapon sa bahay Kalinga. Habang inaasikaso niya ang mga bulaklak sa hardin kasama ang kambal, isang dilaw na taxi ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Rafael mula sa taxi, bitbit ang isang maliit na bag na mga damit. Wala na sa kanya ang mamahaling suit o ang marangyang sasakyan. Simple na lamang ang kanyang pananamit, tulad ng isang ordinaryong tao. Lumapit si Rafael kay Liza, may kasamang mahiyain, ngunit tapat na ngiti sa kanyang mga labi. Liza, hindi ako nandito para hilingin na ibalik mo ako agad sa buhay mo bilang asawa. Alam kong napakalaki ng aking kasalanan at kailangan kong patunayan ang aking sarili. Napatigil si Liza, ngunit hindi niya ipinakita ang galit. Kung ganoon, bakit ka nandito, Rafael? Nandito ako para mag-apply bilang isang voluntaryong tagapag-alaga rito sa bahay Kalinga.
Sagot ni Rafael habang nakatingin sa kambal na masayang naglalaro sa hardin. Gusto kong maging ama sa mga anak ko. Gusto kong magsimula sa ibaba, magtrabaho ng walang bayad at alagaan ang mga matatanda na tulad ng ginagawa mo. Gusto kong matutunan kung paano maging isang mabuting tao sa tabi mo. Tumingin si Liza kay Rafael, nakita ang katapatan sa mga mata nito at ang malaking peklat ng saksak sa dibdib nito na naging dahilan ng kanyang kaligtasan. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang dalawang anak. Ang trabaho rito ay mahirap, Rafael. Kailangan mong maglinis ng mga banyo, magluto at magpuyat. Malamig ngunit may kaunting lambot na sabi ni Liza. Pero kung handa ka, sige, magsimula ka bukas. Isang malaking ngiti ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Alam niyang mahaba pa ang landas patungo sa ganap na pagpapatawad ni Liza. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang nasa tamang daan na siya. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa mismong lupang dating nasunog sa Tondo, kung saan pumanaw ang kanyang ina, nakatayo ngayon ang isang bago, malawak at magandang gusali. Ito ang Elena Manalang Foundation, isang libreng nursing home para sa mga mahihirap at inabandunang matatanda sa Manila na pinundohan mula sa 30% shares na nabawi ni Liza. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng gintong liwanag sa buong bakuran. Naririnig ang tawanan at kwentuhan ng mga lolo at lola na masayang kumakain ng kanilang merienda. Sa loob ng lobby, nakasabit ang isang malaking larawan ng nakangiting si Elena Manalang na napapaligiran ng mga sariwang sampagita. Sa tabi nito ay nakalagay ang estatwa ng Santo Niño na nagligtas sa kanilang huling ebidensya. Lolo, heto po ang mainit na sopas para sa inyo. Ang magalang na tinig ng isang lalaki. Si Rafael, na nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon, ay masayang naghahatid ng pagkain sa mga matatanda. Sa nakalipas na isang taon, pinatunayan niya ang kanyang katapatan. Hindi siya kailanman nagreklamo sa mabibigat na trabaho sa Batangas at Tondo. Natutunan niyang magsilbi ng may mababang loob, malayo sa dating buhay ng karangyaan sa Makati. Ang kanyang mga mata ay wala na ang lamig, kundi puno na ng kapayapaan at pagpapakumbaba. Papa! Papa! Tulungan mo po kami! Sigaw ni na Nathan at Noah. Habang tumatakbo patungo sa kanya, bit-bit ang isang kahon ng mga laruan. Nakanghiting binuhat ni Rafael ang dalawang bata. Hinalikan ang kanilang mga pisingi ng may matinding pagmamahal. Sige mga anak, ano ba ang lalaruin natin? Mula sa pintuan ng opisina, pinagmamasdan ni Liza ang magandang tanawin sa kanyang harap. Ang kanyang puso ay umaapaw sa walang kapantay na kaligayahan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang mahirap na tagapag-alaga sa Tondo na nakaranas ng matinding silsik at siri sa Makati ay nagtapos na sa isang ganap na tagumpay. Nabawi niya ang kanyang danggal, na ipaghiganti niya ang kanyang ina sa pamamagitan ng batas at nabigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Lumapit si Rafael kay Liza, ibinaba ang kambal at nag-abot ng isang baso ng malamig na juice sa kanya. Liza, kamusta ang pakiramdam ng makitang bukas na ang pundasyon na ipinangalan mo kay Nanay Elena? Kinuha ni Liza ang baso at numiti ng may pagpapahalaga. Masaya, Rafael. Pakiramdam ko ay nakatingin si Inay mula sa langit at masaya siya dahil ang kanyang sakripisyo ay nagbunga ng kalinga para sa iba. Tumingin si Rafael kay Liza nang may malalim na respeto. Salamat, Liza. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay ninyo muli, kahit bilang isang simpleng voluntaryo. Ang bawat tao ay nagkakamali, Rafael, sagot ni Liza habang tumitingin sa malawak na langit. Ngunit ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap ng pagkakamali at pagpili na magsimulang muli ng tama. Hindi natin kailangang magmadali, ngunit bukas ang aking puso para sa ating bagong simula. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Liza at sa pagkakataong ito, hindi na ito binawi ni Liza.
Ang dalawang pusong sinubok ng apoy, kasinungalingan at matinding bagyo ay sa wakas ay nakatagpo na ng kanilang ligtas na daungan. Ang danggal na Nisantao ay hindi kailanman masusukat sa yaman o kapangyarihan ng pamilyang kanyang kinabibilangan. Ito ay nasusukat sa katapatan ng kanyang puso, sa tapang na ipaglaban ang katotohanan, at sa kakayahang magbigay ng kalinga sa mga nangangailangan. Tulad ng liwanag ng bukas na dahan-dahang sumisikat sa ibabaw ng Manila Bay.